Noime Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Commodore, magandang Salamat umaga po po. sa oportunidad. Opo. At unang-una po, pagpasensyahan nyo na kami at naisip lang namin na itong medyo mahirap po kung sa mga kalsada dadaan yung mga natin yung mga responde natin Ano po ba ang ginagawa po ng Coast Guard po natin? Una muna, dyan tayo sa lindol na nangyari po. Kung meron po kayong update, Commodore? Yes, kahapon po, Sir Melo, ay nag-deploy po tayo ng ating 24-meter vessel, etong BRP Panglao, na kung saan ay nagdala po tayo ng halos mahigit 1,200 family food packs na galing po sa DSWD at yan po ay intended to be delivered sa mga apektadong pamilya po ng munisipyo ng Glan. At ang ating pong kalapit naman na Coast Guard Office, etong Coast Guard District Southeastern Mindanao, ay nag-deploy rin po ng kanyang 24-meter vessel, etong BRP Malamawi. Sakay po ang mga modular tents at mga family tents na galing po sa DSWD. Ito po ay papuntang Balut Island. Kahapon din po, Sir Melo, ay nagpalipad rin po tayo ng ating helicopter na kung saan nagkandak po tayo ng aerial and rapid damage assessment sa buong probinsya po ng General Santos City at nagsagawa rin po tayo, Sir Melo, ng ating inspeksyon sa lahat po ng private and public port na posible pong naapektuhan nitong lindol. Opo. At nakita po natin, Sir Melo, na medyo marami-rami rin po, no? Halos 5 pantalan Hmm. nakasustain ng severely damaged po dahil po sa epekto netong lindol. Opo. Mga ano mga pantalan po 'yon para maiwasan po o makapagawa po ng ibang ruta po yung mga dadaong diyan, Commodore? Yes, Sir Melo. Ito po yung sa may Buhisan Private Port, sa may Barangay Colon, sa may Maasim. Mhm. SEC Private Port, sa may Barangay Kamanga, sa may Maasim din po yan. Sa Cayupo Private Port, sa may Sarangani. Malapatan Boat Landing, sa may Malapatan Sarangani. At sa may Port of Glan, na kung saan marami po tayo nakita na mga nag-crack po. At ito pong waterfront fencing ay talagang heavily at severely damaged po. Mhm. So yan po ang nakikita po at isa rin sa mga challenges natin sa pagdating po sa pagbibigay po ng operations. But then again, ang Philippine Coast Guard, no, sa direktiba naman po ng aming commandant na si Admiral Gavan, bukod po sa ating mga tauhan, mga Coast Guard, K9 Search and Rescue Dogs, tayo rin po ay nag-deploy ng ating mga barko at ating po mga helicopter. Pag ganun po na may pinsala po yung mga pantalan natin, hindi pwedeng makadaong po ang mga malalaking sasakyan po natin, ang pandagat, Commodore. Ganun po ba 'yon? Yes po, tama po kayo diyan. Kasi ang report po sa atin, Sir Mel, talagang yung mga daan ay talagang may mga cracks po tayo Oo. at hindi po magiging safe para sa ating pong mga publiko, sa ating pong kababayan na dadaan at gagamit po ng pantalan na yan. So ating pong, actually, ang ating pong response, Sir Melo, is in coordination with the local DRRMO Mhm. to find out kung ano ang pinaka-best at safe na lugar para sa ating mga barko na makadaong. So kahapon po, ay safely dock na po itong mga barko at nakapagbaba na rin po tayo Mhm. na ating mga tulong galing sa DSWD. Yung Port of General Santos City po, kumusta, Commodore? Yes, so far naman po wala naman po tayo naging problema, Sir Melo, no? Ito pong halimbawa, itong Panglao ay diretso po ito sa munisipyo po ng Glan. Mhm. Kasi yun nga po nabanggit kanina na yung mga tulong po is nahihirapan po sa pag-penetrate dahil sa mga sirang daan po natin. So the best way lang po talaga, Sir Melo, is yung itong ating mga pantalan. So Opo. we identified the safest port na kung saan nakapag-dock po ang ating barko kahapon. Opo. Pumunta naman tayo dito sa sa oil spill. Nako, ay nasa 100 litro daw po ng langis ang tumapo na diyan sa may Badok, Ilocos Norte. Sa baybayin po niyan dahil dun sa pagsadsad ng MV MSI-1 cargo vessel. Kumusta po ang sitwasyon doon? Nakukuntay na po ba yung oil spill doon, Commodore? Yes, kahapon po, no, tama po kayo, Sir Melo, halos 100 liters po ang tumagas sa barkong ito. So ang ginawa naman po ng Philippine Coast Guard ay agad rin po tayo naglagay ng ating mga oil spill boom at ang ating mga absorbent pads. So we were able to contain and clean etong area na ito. Naglagay na rin po tayo ng 4 segments ng oil spill boom at least po maiwasan po na posibleng may kakalat pa. Pero kahapon naman po, based sa ating report, ay nasarhan na po itong valve Hmm. nitong barko
although may lulan po itong 17 liters pa ng diesel, pero itong kahapon na mga fuel, no, nakita po natin, may possible naman po itong mag-dissipate. So wala na pong dapat pangambahan ang ating pong publiko at itong pinagsadsaran or itong emergency beaching po na itong barko na ito ay wala naman po itong nakikitang panganib dahil hindi naman po ito isang maritime protected area Opo. at mabuhangin po. So wala po dapat pangamba ang publiko. Meron po ba tayong pagbabawal o paalala sa mga mangingisda po natin dyan sa lugar na yan, Commodore? Yes, nagkaroon po tayo ng advisory sa coastal communities na involved po dito na kung maaari ay wag po munang lumapit sa barko na ito, again, para maiwasan rin po yung anumang insidente. Safe po bang mangisda dyan sa lugar na yan, Commodore? Well, based sa report po sa atin kahapon, safe po itong area at nalagyan naman po natin ng oil spill boom, natanggal po natin yung mga nakita po natin nag-leak na mga fuel po dito. So safe po ito. But then again, our advice is again, wag po muna lumapit dito sa barko para at least to ensure the safety. Opo, opo. Yung 15 crew nito, kumusta na po? Yes, naibaba na rin po kahapon. Actually, ang naging instruction naman po ng kapitan, no, before ito mag-emergency beaching, ay after po halos 20 minutes, 30 minutes, ay naibaba po itong 13 na crew na ito. They have a total of 15. Mhm. Noong umaga, dalawa pa ang naiwan, no? Dahil nga po to check at monitor itong barko. Pero habang tumatagal, Sir Melo, dahil continue po ang listing into port side nitong barko, ay kailangan na rin pong ibaba itong dalawang naiwan. So, Mhm. all the 15 crews were safely disembarked po dito sa barko. Opo, yung pala ay dahil sa alon at hangin pala na naranasan ng Commodore, kaya po nagkaganyan. Mhm. Yes, tama po kayo, Sir Melo. Ang naging interview po natin sa kapitan ay sadya po ang kanyang pagpapasadsad nitong barko na malapit sa Pampang upang maiwasan po yung malaking panganib katulad po ng paglubog. Dahil initially napansin po yun na listing to port side. So ang based po sa narration ng ating kapitan ay nakaranas daw po sila ng malalakas na alon na dulot po ng habagat. Opo, sige po. Commodore, salamat po sa panahon at magandang umaga po sa inyo. Yes, Sir Melo, maraming salamat po at magandang umaga po. Si Commodore Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Ang oras, 6:51 na po ng